Narinig mo na ba ang kasabihang kahit gaano ka kahusay sa isang bagay, palaging may batang asyano na mas mahusay pa sa iyo? Well, yan ang buong buhay ni Orhan. Kilala siya bilang isang jack of all trades, na nangangahulugang halos anumang kasanayan ay kaya niyang matutunan. Pero gaano man siya magsumikap, palaging may mas mahusay sa kanya. Kaya kailangan niyang humanap ng paraan para malampasan ang kanyang kahinaan. Isang araw, nagtatrabaho si Orhan sa kanyang mesa nang biglang sinabi sa kanya ng pinuno ng partido na siya ay pinapalabas sa partido. Sinabi ni Oliver kay Orhan na matagal na niyang binabalewala ang hindi pagkakapantay-pantay ng kapangyarihan sa partido dahil magkaibigan sila ni Orhan mula pagkabata at gusto niyang manatili sa tabi nito. Ngunit sa puntong ito, hindi na niya maikakaila na ang pagpapanatili kay Orhan sa partido ay magpapabagal lamang sa partido. Talagang sinisikap ni Oliver na maging mabait at dahan-daang ipaalam kay Orhan, pero ang dalawa pang kasama nila ay talagang nagiging bastos tungkol dito. Parehong tinawag ni Anneli at Derek si Orhan na isang bigat na patay at sinabihan siya na mas magiging maayos ang koponan kung wala siya. At kahit kailan ay hindi sasabihin ni Oliver iyan ng malakas, may katotohanan sa kanilang mga akusasyon, kaya pinakiusapan niya si Orhan na formal na magbitiw sa partido ng mga bayani. Nalulungkot si Orhan habang naaalala niya kung paano sila ni Oliver binuo ang grupo na ito 8 taon na ang nakalipas at mabilis na umakyat sa S-rank ng magkasama. Sila pa nga ang unang nakarating sa ika-74 na palapag ng Great Southern Dungeon, kaya hindi niya maintindihan kung bakit siya pinababayaan ni Oliver ngayon. Nilinaw ni Oliver na naiintindihan niya kung gaano kahalaga para sa grupo ang pagkakaroon ng isang enchanter na tulad ni Orhan na may kakayahang gumamit ng support magic. Ngunit noong nakaraang buwan, sa isang pinagsamang pagsalakay, naobserbahan niya kung paano nakipaglaban ang ibang S-rank party kasama ang kanilang support mage, at sa totoo lang, mas mahina ang support magic ni Orhan kumpara sa babaeng iyon. At hindi man lang maitatanggi ni Orhan dahil alam niyang ito ang totoo. Ang kanyang mahika sa pagsuporta ay palaging nasa kalagitnaan lamang gaano man siya magsanay, ngunit sinasabi niya na ang tanging dahilan kung bakit napakakaraniwan ng kanyang mga salamangka ay dahil orihinal siyang nilayo na maging isang mandirigma, ngunit kinailangan niyang lumipat sa mahika sa pagsuporta upang balansehin ang grupo. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang pangungusap, pinutol siya ni Derek at pinaalalahanan na ang tanging dahilan kung bakit kinailangan ni Orhan na lumipat sa pagiging isang enchanter ay dahil mas mahusay si Oliver sa paghawak ng espada kaysa sa kanya. Si Orhan ay marunong gumamit ng espada at magpalabas ng suportang mahika, ngunit sa pangkalahatan, siya ay nasa gitnang antas lamang ng kasanayan. Gaano man ayaw ni Oliver na gawin ito sa kanya, sinabi niyang nakahanap na siya ng kapalit na enchanter, kaya hindi na kailangan ang tulong ni Orhan. Alam na niya na hindi siya gusto ng dalawa pang kasama niya, pero kung si Oliver ang magtatanggal sa kanya, talagang walang dahilan para manatili pa sa party na ito. Tumayo siya at nagsimulang maglakad patungo sa pinto, at habang paalis siya, sinabi ni Anlay kung gaano siya natutuwa na hindi na siya magiging dito para utusan sila. Sinabi rin niya sa kanya na hindi siya dapat masyadong magdamdam sa sarili dahil sapat pa rin ang kanyang kakayahan para maging A-rank na adventurer, ngunit ang isang mahinang manlalaban na tulad niya ay hindi na bagay na maging bahagi ng isang S-rank na grupo. Masakit marinig iyon mula sa kanya, kaya nagpasya siyang maglakbay ng mag-isa at harapin ang katimugang piitan upang patunayan na hindi siya mababa. Hindi man ang pinakamahusay ang kanyang kasanayan sa paghawak ng espada, malakas pa rin ito para kaya niyang harapin ang isang grupo ng mga goblin ng mag-isa, at dahil kaya rin niyang gumamit ng mga support spell, patuloy siyang nakakapag-buff sa sarili gamit ang strength magic para mapadali ng kaunti ang kanyang mga laban. Medyo mahirap ang pag-timing pero sa sapat na pagsasanay, magagawa niyang mag-cast ng mga spell nang walang kahirap-hirap sa gitna ng labanan, at walang sinuman ang muling tatawag sa kanyang walang silbi. Pagkatapos niyang matapos ang pagpatay ng mga goblin para sa araw, pumunta siya sa teleportation crystal para irehistro ang kanyang card para diretso na siyang makapunta sa ika-7 palapag sa susunod, ngunit habang nandoon siya, nakita niya ang isa pang grupo na tumatakbo patungo sa crystal. Nagsimula siyang lumayo dahil mas gusto niyang hindi makisali sa isang grupo ng mga hindi niya kilala, ngunit habang paalis siya, narinig niya ang mga miyembro ng grupo na nagpapanik dahil bigla silang sinalakay ng isang grupo ng mga orc,
at habang desperadong sinusubukang makatakas, naiwan ang isa sa mga miyembro ng kanilang grupo. Sinusubukan ng pinuno na tiyakin sa sarili na ang pag-iwan sa kanya ay ang tamang desisyon, dahil mamamatay silang lahat kung susubukan nilang lumaban. Tinatanong siya ng iba kung dapat ba silang bumalik para iligtas siya, pero hindi sa tingin ng pinuno na magandang ideya iyon dahil hindi naman sila sapat ang lakas para talunin ang lahat ng orc na iyon. Gayunpaman, narinig ito ni Orhan, at kahit hindi niya ito pakialam, hindi niya matanggap ang ideya na may ibang tao na pinabayaan ang kanilang partido, kaya lumapit siya sa pinuno ng partido at ininsulto ito dahil sa pag-iwan sa isang miyembro ng partido na mamatay. Isa sa mga miyembro ng grupo ang nagalit at sinubukang suntukin si Orhan, sumisigaw na wala siyang pagpipilian dahil hindi siya sapat ang lakas para iligtas siya, ngunit binalibag ni Orhan sa likod ang lalaki at tinawag itong walang silbi bago nagtanong kung saan iniwan ang batang babae. Samantala, sa ibang bahagi ng piitan, na-corner na ng mga orc ang dalagang tinutukoy, at mabilis silang papalapit sa kanya. Sinusubukan niyang maglagay ng hadlang para mapanatiling ligtas ang sarili, pero wala pa rin siyang matatakbuhan, at ilang sandali na lang bago basagin ng mga orc ang hadlang. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang tuluyang makalusot ang mga orc at halos garantisado na ang kanyang kamatayan, ngunit sa huling segundo, isang wind spell ang itinapon sa harap ng mga orc, itinulak sila pabalik at nagbigay ng oras para hamarang si Orhan sa harap ng batang babae upang protektahan siya. Ang batang babae ay nasa kalagayan ng pagkabigla dahil hindi niya inaasahang may darating upang iligtas siya, ngunit bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong makipag-usap kay Orhan, nagsimula na ang pag-atake ng mga orc, kaya tumakbo siya palabas upang harapin ang mga ito. Akala ni Sofia isa siyang mandirigma, pero nagulat siya nang makita niyang ginamit ni Orhan ang support magic sa sarili niya sa gitna ng laban. Pagkatapos ay pinutol ni Orhan ang isa sa mga orc sa dalawa, at para mapadali ang mga bagay, binigyan niya ng sharpness V ang kanyang espada para kaya niyang harapin ang natitira sa kanila. Mas marami pang orc dito kaysa sa inaasahan niya, kaya naiintindihan niya kung bakit napilitang tumakas ang grupo, at baka kailanganin niyang humingi ng paumanhin sa kanila mamaya, pero para sa antas ng kanyang kakayahan, madali lang itong harapin. Sabay-sabay na sumugod sa kanya ang natitirang mga orc, kaya't sinimula ni Orhan na isa-isang taga-tag-in ang mga ito, at nagulat si Sofia dahil hindi pa siya nakakita ng ganito kailanman. Kapag tapos na siya, lumingon si Orhan sa dalagita at tinanong kung okay lang siya, pero sobrang gulat nito na ang nagawa lang niya ay bumagsak sa lupa at umiyak ng umiyak. Sinigurado ni Orhan na maayos lang siya at tinulungan siyang makalabas sa piitan, at pagkatapos noon, nagsimula na siyang lumakad palayo, ngunit tinawag siya ni Sofia at sinabing gusto niyang magpasalamat ng maayos sa pagliligtas sa kanya, kaya nagpakilala siya bilang Sofia Claudel. Nakilala ni Orhan ang apelyidong Claudel, at nakita rin niya ang sagisag sa balabal nito, na nag-alis ng anumang pagdududa tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nagpakilala rin siya sa kanya, at pagkatapos, inalok ni Sofia si Orhan na ilibre sa hapunan ngayong gabi bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya. Sa una ay tinatangkang tumanggi ni Orhan, ngunit talagang mapilit si Sofia, kaya sa huli ay sumuko siya at pumayag na makipag-date sa kanya. Ilang sandali pa, dinala niya ito sa isa sa mga paborito niyang kainan, at kahit hindi ito ang pinakamagandang lugar, gusto niya talaga ang pagkain dito, kaya sa palagay niya ay magugustuhan din ito ni Orhan. Napansin ni Orhan na ang karatula sa harap ay may parehong sagisag tulad ng balabal ni Sofia, at malinaw na miyembro siya ng Night Sky Silver Rabbits, isa sa pinakamalaking samahan sa kaharian. Napakalakas ng angkan, kaya nagdadalawang isip na siyang makipag-ugnayan kay Sofia dahil baka maging komplikado ang mga bagay. Biglang nakita ni Sofia ang kapatid niya na nakaupo sa isa sa mga mesa, kaya lumapit siya para tanungin kung ano ang ginagawa nito doon. Ipinaliwanag ni Selma na may meeting siya malapit lang, kaya nagpasya siyang pumunta rito para maghapunan. Pero bukod pa roon, tinanong niya si Sofia kung ano ang ginagawa niya rito kasama ang isang lalaki, dahil napakabata pa niya para magkaroon ng boyfriend. Gayunpaman, pagkatapos tingnan ng mas malapitan, napagtanto niya na ang lalaki ay talagang si Orhan, at nagkataong magkakilala sila. Nagulat si Sofia na kilala ni Orhan ang kanyang kapatid, pero imposibleng makalimutan niya ito.
Si Selma Claudel ang pinuno ng pinakamakapangyarihang partido ng S-Rank sa Silver Rabbits, gayon din ang pinakamakapangyarihang enchanter sa buong kontinente. Siya ang dahilan kung bakit napakataas ang pagtingin sa mga support mages pagdating sa pagbuo ng grupo, at nagkataon, siya rin ang enchanter na ginamit ng grupo ni Orhan bilang batayan para palayasin siya. Alam niyang bahagi rin si Sofia ng angkan ng Silver Rabbit, pero hindi niya inaasahang direktang kamag-anak ito ni Selma. Pero hindi niya matandaan na kailanman siyang gumawa ng anumang nakasakit kay Selma, kaya hindi niya maintindihan kung bakit parang galit na galit ito sa kanya. Sinugod ni Selma ang mukha niya at tinanong kung sa tingin niya ay angkop na makipag-date sa 14 na taong gulang niyang kapatid ngayong gabi na. Naiintindihan ni Orhan kung bakit nag-aalala si Selma, kaya sinisiguro niya sa kanya na nagkakamali siya sa pagkaunawa sa sitwasyon at wala siyang anumang romantikong interes sa kapatid nito. Gayunpaman, ang paraan ng pagsabi niya niyan ay lalong nagpagalit kay Selma dahil iniisip niyang sinasabi nito na hindi sapat ang kagandahan ni Sofia para sa kanya. Nagmamakaawa si Sofia kay Selma na tigilan ang paggawa ng eksena sa harap ng lalaking nagligtas sa kanyang buhay, at nang malaman ni Selma na si Orhan ang nagligtas sa buhay ni Sofia, humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos at nagpasalamat sa tulong nito. Sabay-sabay silang umupo, at ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng pagkakataon sina Orhan at Selma na mag-usap ng ganito. Ipinaliwanag ni Orhan na nagkakilala sila noong raid noong nakaraang buwan, at dahil pareho silang enchanters, marami silang oras na magkasama, kahit na karamihan sa oras ay tumutulong lang si Orhan kay Selma. Sinabi ni Selma sa kanya na malaking tulong siya, pero inaasahan naman talaga iyon mula sa isang miyembro ng grupo ng bayani. Gayunpaman, sinabi ni Orhan sa kanya na hindi na siya bahagi ng grupo ng bayani. Nagulat si Selma nang marinig iyon dahil hindi niya maisip kung bakit gugustuhing alisin ng partido ang isang kapaki-pakinabang na tao tulad ni Orhan, pero hindi siya nagpapalampas ng magandang pagkakataon, kaya tinanong niya kung interesado siyang tanggapin ang isang trabaho. Sinabi ni Orhan sa kanya na gusto niyang maglakbay ng mag-isa sa ngayon, kaya hindi siya makakasama sa angkan niya. Pero sinabi ni Zeynep na kailangan lang niya ng kasama sa isang ekspedisyon sa pagtuturo na gaganapin ng kanilang angkan bukas, at siniguro niya sa kanya na malaki ang babayaran sa kanyang pagsisikap. Ang kailangan lang niyang gawin ay mag-focus sa pagtuturo sa mga bagong recruit. Plano nilang gumugol ng humigit kumulang 3 araw sa ika-50 palapag, at mayroon na silang grupo ng mga adventurer na may ranggong A na nangunguna sa ekspedisyon, ngunit mas magiging maganda ang pakiramdam niya kung naroon si Orhan para tumulong. Sa huli, matapos makatrabaho siya sa magkasamang pagsalakay, nakita niya kung gaano talaga kahusay si Orhan bilang isang enchanter. Nalulugod si Orhan na marinig na iginagalang ni Selma ang kanyang mga kasanayan sa pagka-enchanter, ngunit kakatapos lang siyang paalisin sa kanyang partido dahil mahina siyang enchanter kumpara kay Selma, at hindi niya nais na limitahan ang sarili sa pagsuporta sa mahika muli, kaya magalang niyang tinanggihan ang alok nito. Nagulat si Selma dahil hindi niya inakala na tatanggihan siya ni Orhan, pero sinabi nito na may mga dahilan siya. Hindi balak ni Selma na ipilit ang isyu kung talagang hindi niya gustong gawin ito, ngunit nagsimulang makiusap si Sofia sa kanya na muling isaalang-alang dahil mas ligtas siya sa ekspedisyon kung naroon si Orhan. Ayaw pa rin ni Orhan na balikan ang mga araw niya bilang isang mangkukulam lamang, pero nang makita si Sofia na nagmamakaawa sa kanya, napag-isip-isip niya ito, kaya sinabi niya sa kanya na pag-iisipan niya muna bago siya magdesisyon. Natutuwa si Selma na marinig na isa sa alang-alang man lang ni Orhan ang kanyang alok, ngunit para maging malinaw, ipinaalam niya sa kanya na tatanggap lamang siya kung papayagan siyang lumaban gamit ang kanyang espada dahil hindi na siya gustong limitado lamang sa mga engkanto. Hindi makapaniwala si Selma sa narinig niya dahil hindi pa siya nakakita ng pagbabago mula sa paggamit ng mahika patungo sa pagiging dalubhasa sa paggamit ng espada, at talagang nagdududa siya na magiging magaling si Orhan bilang mandirigma. Pero naisip niya na kung magiging masama talaga ang sitwasyon, malamang nababalik lang siya sa paggamit ng mahika. Sinabi niya sa lalaki na kung magpapas siya itong sumali sa ekspedisyon, dapat itong pumunta sa punong tanggapan ng Silver Rabbit ng maaga bukas ng umaga, at naghiwalay sila ng landas para sa gabi. Bago umuwi si Orhan, huminto muna siya sa isang tindahan ng armas, at tila malapit siya sa may-ari, kaya naman siya pumunta rito para makipag-usap.
Naghanda ang matandang lalaki ng isang tasa ng tsaa para sa kanya at nagpasalamat kay Orhan sa tulong nito dahil bumubuhos ang negosyo dito simula nang irekomenda niya ang lugar na ito. Gayunpaman, iyon ang medyo gusto ni Orhan na pag-usapan sa kanya. Inimfirmahan niya ang matandang lalaki na siya ay pinatalsik sa grupo ng bayani, kaya ngayon walang makikinig sa kanya kahit na irekomenda niya ang tindahan at gusto niyang humingi ng paumanhin dahil hindi na siya makakatulong. Gayunpaman, sinabi ng lalaki sa kanya na wala siyang dapat ipagpaumanhin. Kung si Orhan man ay bahagi ng grupo ng bayani o hindi, siya pa rin ang parehong tao at napakarami na niyang nagawa para tumulong dito, kung saan lubos na nagpapasalamat ang lalaki. Si Orhan ay maaaring hindi na bayani, pero bayani pa rin siya sa puso, kaya sinabi sa kanya ng lalaki na dapat na siyang mabuhay para sa sarili mula ngayon at tumulong sa maraming tao hanggat gusto niya. Kinabukasan, nagtungo si Orhan sa punong tanggapan ng Silver Rabbit at nakilala ang Pangulo, si Vince Brier. Marami nang narinig si Vince tungkol kay Orhan, kaya sinabi niyang natutuwa siyang makilala ito sa wakas. Sabi ni Orhan, kailangan niya ng ilang detalye patungkol sa ekspedisyon bago siya magpasya kung sasali siya o hindi, kaya pinakiusapan ni Vince si Selma na ipaliwanag sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Ipinaliwanag niya na ang ekspedisyon ay pupunta sa ika-51 palapag, ngunit sa unang araw ay aakyat lamang sila hanggang sa ika-21 palapag, at pagkatapos ay dahan-daang bababa hanggang sa ika-51 palapag. Bago dumating si Orhan, nakipagkita ng maaga si Selma kay Vince para mapag-usapan nila kung gaano katanga ang ginawa ng grupo ng bayani na palayasin si Orhan. Hindi na sila magiging kasing lakas ng dati nilang lakas ngayon na wala na siya, dahil ang kanyang suportang mahika ang nagdala sa kanila sa karamihan ng mga laban. Totoo na mas mababa sa karaniwan ang lakas ng mga spell ni Orhan, pero napakabilis ng kanyang pagcast, hindi bababa sa 4 na beses na mas mabilis kaysa kay Selma. At bukod pa doon, gumagamit siya ng maraming orihinal na salamangka ng sabay-sabay, habang patuloy ding sinusuri ang larangan ng digmaan upang magpasya kung ano ang pinakamagandang hakbang na gagawin. Mahirap paniwalaan ni Vince na ang isang napakahusay na tao ay matatawag na walang silbi, ngunit ipinapalagay ni Selma na napakahusay lang ni Orhan sa kanyang trabaho kaya hindi napansin ng grupo ng mga bayani ang lahat ng kanyang kontribusyon sa kanilang tagumpay. Bumalik sa kasalukuyan, tapos na si Selma sa pagpapaliwanag ng mga detalye ng ekspedisyon, at sa madaling salita, magkakaroon ng 10 magkakaibang grupo ng mga baguhan na may 5 kasama sina Orhan at Selma. Sa karamihan ng pagkakataon, ang mga baguhan ay inaasahang haharapin ang mga bagay-bagay ng mag-isa, ngunit kung may hindi pangkaraniwang mangyayari, papasok ang mga escort upang tiyaking walang masasaktan. Naiintindihan ni Orhan ang buod nito sa ngayon, pero tinanong niya kung bakit 5 lang ang kanilang dalang escort. Karaniwan, sa ganitong maikling schedule ng ekspedisyon, gugustuhin mong bawasan ang panganib hanggat maaari sa pamamagitan ng pagkuha ng maraming escort hanggat maaari. Nag-imbento ng dahilan si Selma at sinabing hindi niya gustong gawing masyadong madali para sa mga baguhan, pero alam ni Orhan na hindi iyon ang tunay na dahilan. Siguradong mayroon silang lihim na layunin na sinusubukan nilang makamit, at imposibleng sasabihin nila ito kay Orhan dahil isa siyang tagalabas, kaya nagpasya na lang siyang huwag na itanong ang bagay na iyon at sumunod na lang. Nagpasalamat si Vince sa pagiging maunawain nito, at bilang bahagi ng kasunduan, makakatanggap si Orhan ng 2 pirasong ginto ng maaga at 10 pa kapag matagumpay na natapos ang misyon. Tinanong ni Orhan kung sigurado sila sa ginagawa nila, dahil ang binabayaran nila sa kanya ay katumbas ng isang taong gastusin sa pamumuhay para sa ilang araw na trabaho, pero sinabi ni Selma sa kanya na sulit sa kanila ang bawat sentimo. Kinabukasan, maagang dumating si Orhan sa pasukan ng piitan gaya ng napagkasundoan, at pagdating niya doon, nakita niya ang isang grupo ng mga bagong manlalakbay na naghahanda sa malapit. Ilang sandali pa, dumating na rin sina Selma at Sofia, at tila masaya talaga si Sofia na makita si Orhan. Medyo masaya kung tatanungin si Selma, kaya pinaalalahanan niya si Orhan na wala pang 18 si Sofia at mas mabuting huwag siyang magtangkang gumawa ng anumang bagay sa kanya. Bukod pa riyan, tinanong ni Selma si Orhan kung bakit siya nakatayo ng napakalayo mula sa iba pang miyembro ng grupo, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya gustong kabahan ang mga bagong recruit sa pamamagitan ng pagtayo ng masyadong malapit dahil hindi pa nila siya nakikita noon.
Maganda ang kanyang sinabi, pero kailangan din naman ng mga bagong recruit na makilala si Orhan sooner or later, kaya nagboluntaryo si Sofia na ipakilala si Orhan sa lahat. Una, dinala niya siya para makilala ang tatlong iba pang escort, at nagpakilala sila bilang Anthem, Bernard, at Kathy. Parehong tagapagtanggol sina Bernard at Anthem, habang si Kathy naman ay tagapagpagaling, pero sa tingin ni Orhan ay medyo kakaiba ang buong bagay na ito dahil baka magamit niya ang kanyang espada, pero hindi alam ni Selma iyon noong hiningi niya siyang sumali, kaya ibig sabihin ay balak niyang pumasok ng walang taga-atake sa unahan. Ang dahilan nito ay dahil talagang desperado na si Selma. Sa huli, walang nagawa ang Silver Rabbit sa nakaraang taon, kaya gusto niyang makamit ang isang bagay sa lalong madaling panahon, kahit medyo mapanganib ito, pero hindi niya aaminin iyon. Upang maiwasan ang pagtatanong, binabago niya ang paksa at nag-aalok na ipakilala si Orhan sa mga baguhan sa susunod. Kinakausap niya ang lahat ng mga bagong recruit at sinasabing alam niyang kinakabahan sila sa pagpunta sa kanilang unang dungeon dive hanggang sa ika-51 palapag, ngunit tinitiyak niya sa kanila na walang mangyayaring masama dahil nag-hire siya ng isang grupo ng napakalakas na mga adventurer upang tumulong kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Orhan bilang pundasyon ng operasyon at sinabi sa lahat na nakarating na siya sa ika-74 na palapag noon, kaya maaari silang magtiwala na siya ang magtatanggol sa kanila. Namamangha ang lahat ng mga baguhan sa mga nagawa ni Orhan, lalo na nang malaman nila na dating miyembro siya ng Hero Party, pero hindi sanay si Orhan sa ganitong karaming atensyon, kaya hindi niya alam kung paano tumugon. Ngayong pamilyar na ang lahat kay Orhan, sinabi ni Selma sa kanila na tapusin ang kanilang huling pagsusuri sa kagamitan bago sila bumaba sa piitan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Orhan at sinabing gusto niyang samahan ito ang Group 10 dahil sila ang pinakamagandang baguhan sa grupo, kaya sa palagay niya ay marami silang matututunan kung si Orhan ang kanilang magiging halimbawa. Pagkatapos ay ipinakilala siya sa espesyal na grupo 10 na binanggit ni Selma, at nalaman niya na miyembro si Sofia dito, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit 3 lang ang miyembro ng koponan na ito samantalang 4 ang lahat ng iba. Nagsalita si Logan at buong kumpiyansang sinabing dahil walang ibang rookie na makasabay sa kanila, kaya sila pinagsama-sama. Nagpakilala si Logan bilang enchanter ng grupo at sinabing malalagpasan niya balang araw si Selma, at naisip ni Orhan na mabuti na may ambisyon siya, pero medyo problema ang kanyang ugali. Susunod ay si Caroline, at ipinakilala niya ang sarili bilang tagapagtanggol ng grupo, ngunit medyo naguluhan si Orhan dahil tila wala siyang suot na baluti o dala-dalang kalasag. Ipinaliwanag ni Caroline na hindi siya gumagamit ng mga bagay na iyon at sa halip ay lilingan na lang kapag masyadong malapit ang mga halimaw. Sa kanyang pagtatanggol, ang mga tagapagtanggol na uri ng dodge ay talagang umiiral, gagana ang kanyang taktika, ngunit binabalaan siya ni Orhan na ang pagiging tagapagtanggol na uri ng dodge ay nangangailangan ng ilang antas ng secular na kasanayan sa pag-iwas, kaya mahirap itong maisagawa ng mga baguhan. Tinanong niya kung may nagbabala sa mga guro sa kanya tungkol sa learning curve, at binanggit ni Logan na maraming beses siyang binigyan ng babala kay Caroline, pero hindi siya nakinig sa payo, at nagsimula silang mag-away pagkatapos. Ngayon lang naintindihan ni Orhan ang sinabi ni Selma na espesyal ang grupong ito, pero sa magandang balita, nandito rin si Sofia, at siya ang pinaka-normal na estudyanteng maaasahan niya dahil hindi siya magdudulot ng anumang problema. Ilang sandali pa, sabay-sabay silang pumasok sa piitan, at kahit na nagkakagulo silang lahat sa labas at dito, maayos naman silang kumikilos. Masaya silang lahat na kasama si Orhan, pero nagtataka si Caroline kung bakit may sasali mula sa grupo ng bayani sa kanilang ekspedisyon dahil ang Silver Rabbit Clan ay isa sa mga karibal ng grupo ng bayani. Nilinaw ni Orhan na hindi na siya miyembro ng Hero Party, at nagulat si Caroline nang marinig ito, kaya tinanong niya si Orhan kung bakit, pero ayaw aminin ni Orhan na natanggal siya, kaya sinabi niya kay Caroline na huwag makialam sa kanyang buhay. Gayunpaman, patuloy pa rin sa walang tigil na pagsasalita si Caroline at binanggit niya kung paano hindi tumigil si Sofia sa pagmamayabang tungkol sa pagkikita nila ni Orhan noong isang araw, at medyo nahihiya si Sofia, pero iniisip niya na talagang kahanga-hanga si Orhan, at masaya talaga siya na nagdesisyon siyang pumunta sa huli. Ilang minuto lang ang lumipas habang naglalakad sila sa loob ng kuweba, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga lobo sa likod nila, at karaniwan,
kailangan nilang huminto para harapin ang mga ito, pero hindi nag-aalala si Orhan dahil nag-iwan na siya ng maraming bitag sa likod nila noong papasok sila, kaya anumang halimaw na susubukang sumulpot sa kanila ay agad-agad na matutugunan. Sa ganitong paraan, hindi na nila kailangang mag-aksaya ng oras sa pagbabantay sa kanilang likuran, pero nagsisimula na akong makita kung bakit tinaguri ang walang silbi si Orhan dahil hindi niya sinasabi sa kahit sino na siya mismo ang nagbabantay sa kanilang likuran. Habang nagpapatuloy sila sa piitan, nagkaroon ng pagkakataon si Orhan na masilayan kung paano lumaban ang baguhan, at talagang humanga siya. Sa una, akala niya si Logan ay walang iba kundi isang baguhan na may malaking ego, pero mayroon pala siyang magandang kakayahan sa pag-e-enchant. Kung mapapanatili niya ang kanyang output sa mas mahabang labanan, madali siyang makakasali sa isang A-rank na grupo. Gayunpaman, para sa isang dapat na pinuno ng partido, napakasama niya sa pagbibigay ng mga tagubilin, bagaman malamang nagagaling siya sa paglipas ng panahon. Tungkol naman kay Caroline, may bilis siyang kailangan para maging tagapagtanggol na dodge type, pero medyo agresibo siya dahil sa sandaling makakita siya ng halimaw, diretso siyang susugod dito. Teknikal, iyan ang kanyang trabaho bilang tagapagtanggol, pero tila medyo mapanganib pa rin ito kay Orhan. Susunod si Sofia, at hindi siya kasing kahanga-hanga ng dalawa pang kasama niya, pero sapat pa rin ang kanyang kakayahan bilang isang caster, at wala siyang halatang kahinaan sa kanyang estilo ng pakikipaglaban, kaya sa tingin ni Orhan ay may magandang kinabukasan siya. Sa kabutihang palad, maayos ang natitirang bahagi ng ekspedisyon, at sa pagtatapos ng unang araw, matagumpay silang nakarating sa ika-21 palapag ng piitan. Nang magkita sina Selma at Orhan kalaunan, tinanong niya ito kung ano ang palagay nito sa Group 10. Sinabi ni Orhan na tama si Selma na may potensyal ang mga ito, ngunit hindi talaga sila nagtutulungan bilang isang grupo, lalo na si Caroline. Gayunpaman, alam na ni Selma kung gaano kahirap minsan ang mga ito. Oras na para umuwi, kaya nagpaalam sila para sa araw at nagkasundong magkita ulit bukas ng umaga, pero kinabukasan nagising si Orhan sa isang kakilakilabot na tanawin. Opisyal nang nagpahayag sa publiko ang Hero Party tungkol sa pagpapaalis sa kanya, at nangangahulugan iyon na alam na ng lahat sa lungsod ang tungkol dito. Alam niyang mangyayari ito sa bandang huli, pero sana ay pagkatapos na siyang matapos sa ekspedisyon dahil lahat ng estudyante ay humahanga sa kanya dahil akala nila ay miyembro siya ng Hero Party, kaya kung malalaman nilang pinalayas siya, siguradong bababa ang tingin nila sa kanya. Anuman ang mangyari, kailangan pa rin niyang harapin ito, kaya nagsimula siyang magtungo sa pasukan ng piitan para sa ikalawang araw ng ekspedisyon. Gayunpaman, habang naglalakad siya sa kalye, bigla siyang tinawag ni Luna. Siya rin ay miyembro ng Hero Party, at palagi siyang mabait sa kanya tuwing nag-uusap sila, ngunit wala siya sa isang outing ng paalisan si Orhan. Alam niyang ipagtatanggol siya nito kung nandyan siya, kaya nagtataka siya kung magkaiba ang takbo ng mga bagay kung nandyan siya, pero wala nang silbi ang paghihinuha ngayon. Hinihiling ni Luna sa kanya na bumalik sa Hero Party dahil kailangan nila ang kanyang lakas, at nagulat si Orhan nang marinig iyon, kaya tinanong niya si Luna kung ganoon din ang opinyon ng iba, ngunit sinabi niya na hindi pa niya sinasabi sa iba. Dumating lang siya para hanapin siya dahil alam niya kung gaano kahalaga si Orhan sa kanilang koponan. Seryoso siya sa pagbabalik sa kanya, pero nakapagdesisyon na si Orhan. Ayaw na niyang bumalik sa Hero Party, at kahit bumalik pa siya, dahil nasa kaalaman na ng publiko ang balita, hindi na makatuwiran para bumalik siya ngayon. Hindi pa nababasa ni Luna ang pahayagan ngayon, kaya hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kanya, pero pinaalalahanan niya ito na nangako silang magkasamang susupilan ang dakilang labyrinth. Ang pagbanggit dyan ay nagbabalik ng maraming masakit na alaala para kay Orhan, kaya inilayo niya ang kanyang kamay at sinabing matagal na nilang pinanggako ni Luna at ni Oliver iyon, pero si Oliver pa ang nagpalayas sa kanya, kaya hindi na iyon mangyayari ngayon. Palagi siyang umaasa na magkakaibigan silang tatlo magpakailanman, pero hindi na maibabalik ang dati. Habang naglalakad si Orhan patungo sa pasukan ng piitan, nag-aalala siya kung ano ang iisipin sa kanya ng mga bata matapos makita ang artikulo, dahil nakasaad dito na siya ay sinipa palabas sa grupo ng mga bayani dahil sa pagiging mahina. Pagdating niya sa meeting point, nakita niyang nagbubulungan ang lahat ng estudyante tungkol sa artikulo. Nagtataka sila kung bakit hindi sinabi ni Orhan sa kanila na pinalayas siya sa partido,
Pero bago pa man sila makapagsalita sa kanya, dumating si Selma. Humihingi siya ng paumanhin kay Orhan dahil pinuri niya ito sa harap ng mga bata kahapon, sinasabing miyembro ito ng grupo ng bayani, nang hindi alam na siya ay pinatalsik na. Sinabi ni Orhan sa kanya na hindi na kailangang humingi ng paumanhin dahil medyo kasalanan din niya na naging malabo sa paglalahad ng nangyari. Anuman ang mangyari, mapatalsik man siya o hindi, totoo pa rin na nakarating si Orhan sa ika-74 na palapag, at maayos naman ang ginawa niya kahapon, kaya walang dahilan para pagdudahan ng sinuman sa kanila ang kanyang kakayahan dahil sa isang walang kwentang artikulo. Si Caroline at si Sofia ay may buong tiwala pa rin sa kakayahan ni Orhan, ngunit si Logan naman ay tila hindi nagaanong sigurado. Tinanong niya si Orhan kung totoo ang sinasabi sa artikulo, at kinumpirma nito na halos tama naman. Talagang sinipa siya sa grupo ng mga bayani dahil masyado siyang mahina, pero ang mahina ay isang relatibong termino, kaya sinisiguro ni Orhan sa kanila na kaya pa rin niyang ligtas silang ibaba sa ika-51 palapag. Pero habang walang problema ang iba, kumbinsido si Logan na si Orhan ay isang tamad. Pumasok sila sa piitan, at ang plano ay makarating sa ika-35 palapag bago matapos ang araw. Bilang kanilang supervisor, hindi pinapayagan si Orhan na aktibong tumulong sa kanila hanggang sa makarating sila sa ika-31 palapag, kaya hanggang doon, kailangan na lang niyang manood at maging handa sakaling magkamali sila. Pero sa sobrang galing nila, kaya nilang harapin ang mas mababang palapag ng walang gaanong problema. Nang sa wakas ay makarating sila sa ika-31 palapag, si Orhan ang kumuha ng pamumuno at naging tagapagtanggol, ngunit bigla na lang niyang sinabi sa lahat na huminto dahil nararamdaman niya ang mga halimaw sa unahan. Kaya naman, lahat sila ay naghanda sa posisyon ng pakikipaglaban at naghandang labanan ang mga goblin. Hiniling niya kay Caroline na siya muna ang umatake, kaya agad siyang tumakbo palabas, ngunit medyo nasobrahan siya sa pag-atake, kaya baka kailangan niya ng kaunting tulong. Malapit nang hilingin ni Orhan kay Logan na magbigay ng ilang buff sa kanya, pero bago pa man siya makapagsalita, nagsimula na si Logan sa pagbibigay ng buff dahil hindi niya naisip na sulit pang hintayin ang mga utos ni Orhan. Sa huli, kung hindi siya bayani, kahit sino ay kayang gawin ang ginagawa niya. Alam ni Orhan kung ano ang iniisip ni Logan, pero hindi siya nito ginugulo, kaya sa halip, lumingon siya kay Sofia at sa kasamaang palad, mukhang nakaharap siya ng isang orc. Natatakot siyang gumalaw dahil may trauma pa rin siya mula sa halos pagpatay sa kanya sa piitan, pero hindi pa balak ni Orhan na makialam. Sa tingin ni Logan, si Orhan ay isang bigong guro dahil hindi niya nailigtas si Sofia noong nasa panganib ito, kaya naman malapit na siyang tumulong mag-isa. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niya na palihim na naglalagay si Orhan ng debuff sa bilis sa orc upang bigyan si Sofia ng mas maraming oras para mag-ayos ng sarili. Pagkatapos ay sinisiguro niya sa kanya na mas malakas siya kaysa sapat para harapin ang ganitong uri ng banta dahil hindi siya nag-iisa tulad noong huli, may Caroline, Logan, at siya rito para suportahan siya kung may mangyaring masama. At dahil sa pagtitiwalang nakuha niya kay Orhan, nagawa ni Sofia na magpalabas ng mas mataas na antas ng fire javelin para wasakin ang orc. Nagulat si Orhan dahil wala siyang kaalam-alam na kaya niyang gumamit ng advanced magic, at nagpasalamat si Caroline kay Sofia dahil sa paggawa ng ganoong hakbang. Binati ni Orhan si Sofia sa mahusay na pagkakagawa ng trabaho, ngunit hindi pa rin makapaniwala si Logan dahil pambihira ang paraan ng paghawak ni Orhan doon, lalo na ang katotohanang nagawa niyang magpalabas ng agility debuff kaagad habang itinutago ito, at walang katuturan na palalayasin ng grupo ng mga bayani si Orhan kung may ganitong uri siya ng kasanayan, kaya wala siyang ideya kung ano ang paniniwalaan. Sa kalaunan, nakarating ang grupo sa ika-35 palapag, ngunit doon, nakaharap sila ng isang higanteng tarantula. Medyo nagulat si Logan dahil alam niyang walang isa sa kanila ang sapat ang lakas para harapin ang bagay na iyon ng mag-isa. Malapit na siyang magmungkahi na umatras sila, pero biglang sinabi ni Orhan sa kanya na magpalakas ng liksi, mahika, at tibay sa iba para makasugod sila. Sa tingin ni Logan, baliw na isipin na atakehin pa ang bagay na iyon, pero tumakbo na si Caroline sa harap ng labanan para harapin ito. Sinusubukan niyang habulin siya, pero sinabi ni Orhan na maghintay siya dahil bilang taga-suporta, magiging bentahe siya kung lalabas siya sa unahan.
Pagkatapos ay tinawag ni Orhan si Caroline at inutusan itong tumalon sa ibabaw ng gagamba para ma-atake nito ang likod nito, at habang ginagawa niya ito, nakakuha siya ng ilang magagandang suntok. Ang gagamba ay nakatuon na lamang sa kanya, kaya sinabi ni Orhan sa kanya na patuloy na galitin ito, ngunit siguraduhing iwasan niyang mahawakan ang lason nito. Ang kanyang liksi ang tanging dahilan kung bakit niya nagagawang daijin ang gagamba, kaya sinabi ni Orhan kay Logan na panatilihin ang buff spell habang binibigkas ni Sofia ang kanyang attack spell. Kapag tapos na si Sofia sa pagcast, naglunsad siya ng ilang air slashes sa gagamba, pinutol ang 4 sa mga binti nito, at naging dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Gayunpaman, hindi pa tapos ang laban. Sinabi ni Orhan kay Logan na magpalabas muli ng lakas at liksi para kay Caroline. Sa una, hindi niya maintindihan kung bakit, pero ilang sandali lang, dumura ang gagamba ng ilang sinulid at sinimulang hilahin si Caroline papasok sa bibig nito. Ito ang dahilan kung bakit hiniling ni Orhan kay Logan na i-cast ng maaga ang strength boost para makalaya si Caroline ng mag-isa, ngunit lumalabas na medyo mahina pa rin siya kahit may buff. Kaya lihim na binigyan ni Orhan ng talas ang kanyang punyal, at ang dagdag na lakas sa paghiwa ay sapat na para sa wakas ay makatakas si Caroline. Pagkatapos nito, sinabi ni Orhan kay Sofia na tamaan ng bato ang gagamba para tapusin ito, at sa gayon, tuluyan nang natapos ang gagamba. Binabati ni Orhan ang lahat sa mahusay na pagkakagawa ng trabaho, at pagkatapos nito, bumalik silang lahat sa ibabaw. Bukas na ang huling araw ng kanilang ekspedisyon kung saan gagawin nila ang malaking pagtulak patungo sa ika-51 palapag, kaya sinabi ni Selma sa lahat na tiyaking sapat ang kanilang pahinga ngayong gabi. Habang paalis na si Orhan para sa araw, bigla siyang tinawag ng dalawa sa iba pang mga supervisor, pero hindi sila narito para magdulot ng anumang gulo, gusto lang nilang hilingin kay Orhan na kumain ng hapunan kasama sila. Mukhang mababait silang tao, at hindi niya talaga nagkaroon ng pagkakataong makipag-usap sa kanila noong ekspedisyon, kaya pumayag siyang sumama sa kanila at sama-sama silang nagtungo sa taberna. Samantala, sina Sofia, Caroline, at Logan ay nakasakay sa karwahe pauwi, ngunit maraming iniisip si Logan matapos makita ang lahat ng ginawa ni Orhan. Naalala niyang binanggit ni Sofia na iniligtas siya ni Orhan mula sa isang grupo ng mga orc, kaya tinanong niya ito kung naaalala nito ang paraan ng pakikipaglaban ni Orhan. Sabi ni Sofia, hindi naman talaga siya nakikinig, pero naaalala niya na nang lumapag siya, nagkaroon ng malakas na bugzo ng hangin, at pagkatapos noon, naglagay siya ng parang mahika sa kanyang espada bago niya pinutol ang mga orc. Ipinapalagay ni Logan na ang salam-angkang tinutukoy niya ay tiyak na isang salam-angkang nagpapatalas, at mahirap gawin ang mga iyon dahil gumagana ang mga ito sa mga sandata sa halip na sa mga tao. Bukod pa riyan, kakaiba para sa kanya na gumagamit ng espada si Orhan sa pag-atake gayong napakahusay niya sa mahika. Inamin ni Sofia na hindi rin niya alam kung bakit niya ginagawa yun, pero naaalala niyang may narinig siya kamakailan tungkol sa pagiging napapalitan niya ng pagkatao. Na-disappoint si Logan nang marinig niyang pinatalsik si Orhan mula sa grupo ng mga bayani, at nagalit din siya rito dahil sa pagtraidor sa kanyang inaasahan, pero ganap siyang nagkamali. Hindi lang perpektong taga-suporta si Orhan, ginamit pa niya ang agility debuff sa isang orc, na mas mahirap kaysa sa inaakala mo. Ganap na iba ang mga debuff sa mga regular na buff, at kahit si Selma ay bihira lang gumamit ng mga ito dahil napakahirap itong i-cast, ngunit nagawa ni Orhan na magmukhang madali. Nagawa rin niyang perpektong suriin ang larangan ng digmaan at magbigay ng mga utos sa tamang oras, at nagawa pa niyang hulaan ng maaga ang huling pag-atake ng tarantula. Mas mahusay siya kaysa sa anumang mangkukulam na nakita ni Logan noon, kaya walang saysay na lumipat siya bilang targeteer. Tinanong ni Caroline kung malakas man lang si Orhan kapag gumagamit siya ng espada, at kinumpirma ito ni Sofia dahil kung hindi, hindi niya nagawang patayin ang mga orc na sumalakay sa kanya noon. Napagtanto ni Logan na dapat ay henyo si Orhan dahil napakahusay niya sa mahika at paghawak ng espada, kaya alam niyang wala siyang pag-asa na malampasan siya, pero hindi nangangahulugang susuko na siya. Sinumpa niya sa sarili na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para matutunan ang lahat ng matututunan niya kay Orhan at lumakas hanggang sa kayanan niyang makipagsabayan sa lakas nito balang araw. Samantala, sa panig ni Orhan, kasalukuyan silang kumakain ng hapunan kasama ang iba sa taberna, at gustong-gusto nila kung gaano kasarap ang pagkain dito.
Tinanong siya ng iba kung ano ang ginagawa niya noon para magsaya sa grupo ng mga bayani, pero sinabi ni Orhan na hindi talaga siya nagkaroon ng maraming oras para magsaya dahil siya ang nag-aasikaso sa lahat ng gawain at abalang trabaho ng grupo. Medyo nakakalungkot yan, at kung ganoon nga, mas lalo pang lumalala ang artikulo tungkol kay Orhan na walang silbi dahil parang siya talaga ang literal na haligi ng partido. Sinabi nila sa kanya na huwag na lang pansinin ang mga walang utang na loob na mga hanggal sa grupo ng mga bayani, at malaking bagay para sa kanya na may ibang nagtatanggol sa kanya, kaya nagpasalamat si Orhan sa kanila sa pagiging napakasuporta. Gayunpaman, mayroon pa rin silang ilang tanong na gusto nilang itanong sa kanya, dahil sa kaalaman nila, si Orhan ay dating isang enchanter noong nasa grupo ng mga bayani pa siya, at ayon kay Selma, isa siyang napakahusay na enchanter, kaya nagtataka sila kung bakit siya lumipat sa pagiging isang frontline attacker. Ipinaliwanag ni Orhan na lumipat siya sa paggamit ng espada pagkatapos umalis sa grupo ng mga bayani dahil iyon ang palagi niyang gustong gawin. Sabi niya dati siyang mandirigma sa grupo ng bayani at palagi ng pangarap niyang maging pinakamahusay sa buong mundo, kaya hindi siya makapaniwalang masaya nang makuha niya ang posisyon. Ang kanyang ambisyon ay nagmula sa pagmamasid sa kanyang lolo na palaging nakikipaglaban gamit ang espada, kaya gusto niyang magawa ang mga kamanghamanghang bagay na katulad niya. Kung ganoon ang sitwasyon, tinanong nila kung bakit niya piniling maging enchanter sa simula pa lang, pero hindi naman talaga iyon ang gusto ni Orhan. Noong unang panahon ng grupo ng mga bayani, nang magsimula silang pumasok sa mas mababang palapag, mas naging malakas ang mga halimaw na kanilang nakaharap, kaya hindi na sila makapagpatuloy sa pag-usad gamit ang kanilang kasalukuyang komposisyon ng grupo. Sa panahong iyon nagsimulang kumalat ang impluwensya ni Selma, kaya nagpa siya ang kanilang partido na kailangan nila ng isang mangkukulam, at dahil si Orhan ay isang taong halos lahat ay matututunan, sa kanya napunta ang tungkulin. Mukhang mahirap nga iyon, pero sa magandang balita, ang sakripisyo ni Orhan ang nagbigay daan para makarating sila sa ika-74 na palapag. Gayunpaman, sinabi ni Orhan sa kanila na hindi naman talaga maganda ang nangyari. Oo, ang paglipat niya ay nagpabilis sa kanilang pag-unlad, pero ang pinakamagandang gawin sana ay ang dahan-daang pagbuo ng kanilang lakas dahil hindi pa sila handa sa kung ano ang nasa ika-74 na palapag. At alam niya sa katotohanan na walang anumang pagkakataon na makalagpas ang grupo ng bayani sa palapag na iyon sa kasalukuyan nilang kalagayan, at kahit subukan pa ito ay katangahan. Napansin ng iba na medyo Nathan si Orhan doon, kaya binago nila ang paksa at tinanong siya kung anong uri ng mandirigma ang gusto niyang maging. Sinabi ni Orhan sa kanila na nais niyang maging isang jack of all trades, isang mandirigma, isang taong kayang makarating sa mas mababang palapag ng mag-isa. Namangha ang iba dahil hindi pa sila nakarinig ng ganitong uri ng panaginip, pero kung si Orhan, sigurado silang kaya niya itong gawin. Kinabukasan, nakita natin ang grupo ng mga bayani na diretso sa piitan, at naalaala natin kung paano sinabi ni Orhan na magiging hanggal sila kung susubukan nilang makapasa sa ika-74 na palapag sa kasalukuyan nilang kalagayan. Oo, mukhang may gagawin silang katangahan.